Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po nanonood. Please click mo na yung Jeremy Studio email. Anyway guys, wala lang ba ito libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, kumusta po? May bagyo ngayon kaya sinuot na natin ang ating sweater guys kasi medyo mainit. At siyempre, yung sombrero natin isko, hindi naman ako latang guys na solid na isko ako, di ba? Kundi sobrang solid na isko niyan tayo, di ba? So mag-ingat po kayo at sana nasa mabuti kayong kalagayan. So dahil na may bagyo ngayon. So ang topic natin ngayon for today's video, Yorme landslide sa bagong survey, pakakainin ng alikabok ang kanyang mga kalaban. At mayroong isang kumakalat guys, may isang kumakalat ngayon na survey kuno number 1 guys, ang kanyang kalaban na hindi pa masyadong kilala at bigla na lang sumulpot na itong si Mara Tamandong ay number 1 daw at minarder si Yorme, di ba? Matatawa ka talaga, di ba? Kasi parang ang nangyayari ngayon, kanya-kanyang survey guys, kanya-kanyang survey na. So unahin muna natin itong latest ba bago natin pag-usapan yung sinasabi nating nagpapakalat sa survey, di ba? So ito guys, City of Manila Mayoral Election Survey from August 23 to 26, 24. So bago lang, kakatapos lang ng August, di ba? September 2 pa lang ngayon. Boto ni Juan Damagoso, Isko Moreno 77%. Guys, ang taas nito. Parang si BBM nung presidential survey, di ba? Napakalaki. Ang agwat. At talagang hahabol ng bula ito, guys. Itong si Hani Lacuna. 13%. Layo, di ba? Napakalayo. Malayo pa ang hahabulin. Kahit sabi mong 8 months na lang. Paano niya kaya ito hahabulin? At sumunod ditong Angping Naida 4% guys, di ba? 4% lang, mas malayo pa to. At itong si Versosa Sam, artista yata to guys, kahit ako hindi ako masyadong pamilyar dito. 4%. Di ba? So nakita natin ito talaga medyo may katotohanan. Kasi makita lang natin 'yan sa pag-ikot ni Yorme. Kaya sa tingin natin guys, talagang kahit na anong survey pa ang tignan mo, ay talagang walang tatalo kay Yorme Isko Moreno. Pero ito na nga guys, pag-usapan natin. Meron isang kumakalat, diba, na Facebook. Ang sabi dito, Manila Politics Survey Result. Yan o, tingnan nyo guys. Number 1, diba? Mara Tamundong 28%. Di ba? Itong si Mara Tamundong. Sumunod, Naida Angping. Alos pareho lang sila guys. Tingnan lang natin. Medyo malabo. O tama. 0.6 lang ano guys. Ang lakas ng dalawa nito ha. Sumunod, si Hani Lacuna 23. Lamang pasihan Lacuna guys, di ba? 23.1%. At ang panghuli, naku, nanghuli lang si Yorme. Paano nito? Paano na tayo ngayon mga isko dyan? Mukhang napaghuhulihan na tayo. Pupulitin tayo sa kangkungan nito guys. Isko Moreno 16.2%. Naawa pa. Naawa pa. Diba? So kung titignan mo itong survey na to, talagang napakalayo dito sa katotohanan. Sabihin natin, di ba, hindi tayo isko niyan. Fair lang tayo. Paano mangyayari na itong si Mara Tamandong kuno ay pinakamalakas na 28.7%? Hindi naman to kilala guys. Actually ito, dito sa amin sa 5th District ng Maynila, nakikita ko no dati to guys, last year yata, kung di ako nagkakamali. Akala ko itong si Mara Tamandong na to, ang tatakbuhan nito ay konsehal lang. Kasi may picture ito na kasama si BBM. Tapos ang ginagawa nito, naalala ko no, mga last year nga to, o mga nakaraang buwan lang,
Pumupunta sa ano, malapit kasi kami sa barangay hall. Pinupuntahan yung mga chairman. Siguro may mga dalang pang ayuda kung ano-ano nang pinamimigay. Ganun ang ginagawa nito, umiikot siya dito sa amin sa 5th District. So, iniisip ko, konsehala lang kanyang tatakbuhin. Kaba, nagulat ako guys. Isang mayor pala to. Tapos, kasama pa siya ni BBM, yung mga picture niya. Paano mangyayari yun? Si Hani Lacuna, di ba? Di ba? Nagsanib pwersa na. Tumalon na kay Martin Romualdez na pinsan ni BBM sa lakas CMD. So, nagkakaproblema siya ngayon, di ba? Si Hani Lacuna. Ang manok ng BBM administration, di ba? So, yun guys. At ngayon, paano mo malalaman guys na malakas talaga to? Di ba? Kahit sabihin natin, kahit wala nang survey guys, kito actually wala nang survey. Mag-o-observe ka lang. Di ba? Tignan mo si Isko pag umiikot. Ano ang nangyayari pag umiikot siya? Ng tao, lumalabas lahat guys. Lumalabas. Tapos sinasalubong siya. It's either na niyayakap siya, di ba? Walang unlimited na selfie. Di ba? Kinakawayan ng mga tao. Di ba? Masaya yung tao. Sinisigaw, bumalik ka na Yorme. At talagang makita mo, di ba? Sa grounds, talagang dinudumog si Yorme. Samantalang ito, guys, yung mga nasa kalaban niya, di ba? Pair lang. Wala pa tayo nakitang ganun, na umikot. Di ba? Pinagkakaguluhan ng mga tao. Di ba? Kahit itong si Mara Tamundong, Naida Angpi, kaya nga si Hani Lacuna naalala ko silang dalawa ni Yul Serbo noong 2022 election, guys. Di ba? In-endorse ni Yorme itong sila Hani Lacuna at Yul Serbo at yung buong partido nila. Umiikot sila, may yung normal na sasakyan nila na nakatayo sila, may bubong. Umiikot sila, makita mo, wala talagang halos lumalabas ng kalsada. Konti-konti lang, yung mga nadadaanan lang. Pero nanalo pa rin itong si Hani Lacuna. Kasi nga, nandyan si Yorme, in-endorse ni Yorme, at alam nila na itutuloy yung lahat ng sinimulan ni Yorme. So, tinuloy naman guys. Yun nga lang, pinabayaan. Di ba? So, dito mo makikita na talagang pinapabagsak si Yorme. Kahit sa mga survey na fake na to na kumakalat. Kasi, paano masasabing hindi fake to? Yun na nga kinukwento ko sa inyo, di ba? Na pag lumabas ka, dinudumog si Yorme. Di ba? Samantalang yung mga to, hindi pa natin to nakikita. Actually, hindi pa to nakikita ng personal, guys. Sa tarpaulin lang. Di ba? Alam nyo naman dito sa Pilipinas na popularity ko ang pinag-uusapan. Kahit sa mga senador, di ba? Yung mga kilala, di ba? Kagaya ngayon, number 1 si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, dahil kilala siya sa mga Tulfo. Di ba? Bihirang mangyayari na ang hindi kilala ay makapasok sa Magic 12 sa Senado. Ganyan mo tayo kasi isa yun sa basihan sa botohan natin dito sa ating bansa. Pero dito sa Maynila kasi, unang-una popular na si Yorme. Hindi dahil na nag-artista siya, di ba? Dahil sa mga pinaggagawa niya, di ba? Mga magagandang project na kung walang Isko Moreno, wala tayong world class na public school. Di ba? May aircon pa. Wala tayong world class na Manila Zoo, guys, di ba? Wala tayong world class na bagong hospital ng Maynila at wala sana yung mga nagagandahang pabahay na condominium, binondominium at saka ang Baseco compound community. Di ba? So, malayo guys, malayo talaga. Kahit anong kasiraan ang gagawin nila dito kay Yorme, walang maniniwala, di ba? Di ba? To see is to believe na lang. Si Yorme, kahit saan pumunta talaga, masaya yung tao. Talagang sinisigaw. Kahit sa mga kalye survey guys, di ba? Manood kayo ng mga kalye survey sa Maynila. Marami doon ang laging nagsasabi. Na-vlog ko na dati guys dito. Lagi nagsasabi na si Isko, papakita yung mukha, di ba? Yan, 4 sila. Si Mara Tamundong, Naida Angping, Hani Lacuna, Isko Moreno. Ang daming nagsasalita. Hindi, si Isko. Kasi ano yun, subok na yun eh. May mga resibo yan, di ba? At malinis ang Maynila nung si Isko. Yung Divisoria nga, di ba? Siya yung naglinis. So kaya guys, anong masasabi nyo dito sa mga kumakalat na fake survey? Na number 1 daw sila at kulelat si Yorme.
Naniniwala ba kayo? Comment down below kayo guys. Mag-comments lang po kayo. Binabasa ko lahat yan. Kailangan malaman ko rin yung sa loobin nyo. Para kahit pa paano, di ba? Nalalaman natin. Di ba? Kung gaano kalakas si Yorme. Sa comments lang, malalaman natin. Alright? So, ganito lamang po. Muli, mag-ingat po kayo. May bagyong Enteng. At sa mga Iskoyan at sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel na palaki ng palaki. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat ng mga supporter ni Isko. Alright? So, dito lang po. Mga yung susunod kong vlog. Thank you very much.